heto na nga no, Vice President Inday Sara Duterte, bubuwagin na itong Kongreso sa 2028. Ito, tingnan ninyo ha, basahin natin po itong statement ni VP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na nga no, Vice President Inday Sara Duterte, bubuwagin na itong Kongreso sa 2028. Yan yung topic natin ngayong araw na ito no. Kasi po, yan po ang panawagan ng taong bayan na kapag si Vice President Inday Sara Duterte ay maging presidente na sa 2028, ang panawagan ng tao ay VP Sara, buwagin na yung Congress na yan. Kasi yan po ang pahirap sa ating bayan. Oo, totoo. Pahirap sila sa taong bayan kasi po malaki po at marami po bunganga na pinasisweldohan natin dyan. Marami pang mga kurakot dyan, di ba? Kaya buwagin na yan. Yan po ang suggestion, mga hinanaing, mga frustrations ng mamamayang Pilipino na it's better na tapusin na yung Kongreso na yan eh. Kasi po, wala yung magandang idinudulot, no? Kung maalala po natin, itong si Congressman Toby Chanco na gusto niyang isiwalat lahat, no? Na itong kung saan iginasta itong budget ng each district, okay? Dapat isapubliko itong mga magkano ang budget sa kada distrito at itong budget na ito, saan ito pupunta. Pero ang nangyari, parang ayaw nilang isiwalat ito kasi may tinatago. Hindi nga transparent sila. Di ba? Nakakagalit. Kaya nga, suggestion natin yan kay VP Sara, no? Pag manalo siya sa 2028, may panawagan tayong buwagin na itong Congress na ito. Okay? So, yan po ang ating pag-uusapan, no? Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share itong ating video at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? Okay, eto naman, no? Para sa akin, sa gabal kasi, unang-una, sino po ang may gawa na itong impeachment? Nagkaroon, kung maalala po ninyo, nagkaroon po tayo ng impeachment trial ngayon na gumagasta na to 20 to 70 million di umano every day. Dito sa impeachment trial na ito. Ang dahilan po niyan, mga taga-kongreso po ang utak niyan sa impeachment na ito. E di syempre, itong impeachment na ito, sinabayan rin ng bangag administration. So kung laliman mo ang isip nitong mga pangyayari, ay ang taong bayan, parang sinabi na ng taong bayan na buti na lang na buwagin itong kongreso kasi wala namang itong magandang idinudulot eh. Pwera na lang sa mga hindi corrupt na mga congressman at yung mga matitino na mga congressman ha. Pero in general, ang laki-laki kasi ng gasto natin dito sa kongreso. Tapos sila pa yung nagpapahirap sa bayan. One example of that is itong ang nangyari ngayong impeachment. Dahil takot sila na maging presidente si VP Sara sa 2028 kasi alam nila na kapag si VP Sara ang maging presidente ay lahat ng mga kurakot dyan, kulong yan lahat. So, ingay sila ng ingay, impeachment sila, mas lalong naghirap ang mamamayang Pilipino ngayon. Instead na tututukan nila ang mga basic needs ng taong bayan, hindi na po nila natututukan. Kasi dito na sila naka-invest ng energy dito sa impeachment na ito. So, the only way, no? Ito ay ito ay opinion ng taong bayan ha. The only way na ma-solve itong flood control na anomaly, itong walang katapusang baha sa Pilipinas, itong bagsak na ekonomiya sa bansang Pilipinas, sa mga lumalaganap na krimen araw-araw sa Pilipinas, the only solution the only solution to this problem, lahat ng problema sa Pilipinas, ay buwagin itong kongreso. Yan po ang iniisip ng taong bayan ngayon. Buwagin itong Congress. Kasi kapag mabubuwag na itong kongreso, malaki na ang pera na, anong tawag dyan?
Malaki na yung pera na masisave ng budget ng Pilipinas. Kasi araw-araw, nagko-contribute po tayo ng tax money. Every time na bibili ka, araw-araw sa grocery store, kahit anong tindahan. Kasi lahat naman tayo taxpayers. Lahat ng mga binibili ninyo, lahat ng mga meron pong tax ay napupunta yan sa gobyerno. Pero sad to say, hindi po lahat ng pera ng gobyernong ito, itong bansang ito, napupunta sa tama. Sad to say, napupunta po, most of it, sa administrasyon ngayon, napupunta po sa mga buwaya dyan sa Kongreso. At sa buwaya sa administrasyon. Yan po. The sad truth about this government. So, kung mabubuwag itong Kongreso, ang laki-laki ng masave ng Pilipinas. At yan na kapag marami ng pera, makaka-recover na ang Pilipinas, kapag wala na itong Kongreso, maybe this will be the time na ito yung pantapak natin sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos. I'm talking about the 2028 kapag manalo si BP Sara. Pero hindi yan ganyan kadali. No? I know, hindi yan ganyan kadali na mabubuwag kaagad ang Kongreso. Dadaan yan sa maraming proseso. Pero hindi kasi maiiwasan ng taong bayan na yan na lang tanging paraan. Di ba? Kasi po, kahit sinong presidente ang ilagay mo dito sa Pilipinas, kung marami namang corrupt talaga, no? Walang papupuntahan po itong bansang ito. Buti yung panahon ni former President Duterte. Nagtayo siya ng PACC, Philippine Anti-Corruption Commission. Binabantayan yung mga corrupt officials. So, marami pong nasisave na pera si Tatay Digong. Kaya nga, ang daming mga airports, mga seaports na napa-improve, mga infrastructures. Ngayon, wala. Kasi lahat kinurakot. So, pasensya na, mga congressman, ang taong bayan, kapag manalo si BP Sara, yan talaga ang isisigaw ng taong bayan na buwagin na yung kongreso na yan kung po pwede na lang. Di ba? Especially itong impeachment natin ngayon. Kahit nga dyan sa Senado. Kahit Senado na lang ang i-maintain natin. Kahit Senado na lang ang andyan. Kasi anyway, there are about 24 senators. Sila na lang ang matitira. So, ang sa akin ba, ito, kahit nga sa Senado, hati ang mga opinion dyan. Merong mga senador na Duterte aligned. Meron ring mga senador na mga aligned sa puwet ni BBM. Totoo naman eh. Kahit nga yung Tulfo na akala natin matapang ay nagiging dila puwet na ni BBM. Actually, nabudol tayo sa mga Tulfo, di ba? Akala natin matapang pero wala pala. So, especially dito sa impeachment trial na nangyayari ngayon, na kahit alam mo na walang kasalanan na ginawa si BP Sara, ay talagang pinupush nila itong confidential funds ni BP Sara na meron talagang anomalya pero hindi nila ma-establish na nagnakaw si BP Sara. Kaya nga itong yung 'di ba, si Chis Escudero, nag-warning siya doon sa Rule 18. Kung maalala po ninyo, na hindi po dapat natin babastusin o gumagamit tayo ng mga communication o mga words that will hurt the feelings of the witness. No, dapat sana professional tayo. Pero anong ginawa ni Tulfo? Sinabihan niyang stupid, tanga, at ano-ano pang mga, 'di ba? Pati itong prosecution, gumagamit ng words na scam, which is bawal 'yan sa mga lawyers na meron silang mga decorum na kung tawagin natin, code of ethics, na you must sabi niya, prove the impeachable offense. Prove with evidence, not insults,
speculation or political theatrics. Sinabi ni VP Sara, wag lang magsabi-sabing stupid o ganyan. Hindi yan uubra. Patunayan nyo kung meron kayong ebidensya. Di ba? Wag nyong babuyin yung witness. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the 2 impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. A strong case does not need the adornment of theatrics. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of scam, or another witness referring to me as a brat does not prove a case nor does it produce evidence. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang manananagot. Dahil ang impeachment ang paghati-hatian ang 2027 budget. At ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. 'Di ba? Tama si VP Sara. Kahit araw-arawin yung sabihing scam si VP Sara, kahit araw-arawin na sabihin ninyong brat si VP Sara, kahit araw-araw na sabihin ninyong stupid ang lahat ng mga hostile witness na inipresenta ninyo, it doesn't mean na guilty na si VP Sara dito sa impeachment na ito. Okay? Sabihin nyo na lahat. Pero it doesn't count na guilty na si VP Sara. I-prove ninyo sa ebidensya. Naintindihan nyo? Is official statement po yan. Sabi niya, Shukran, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, August 26, 2026. Di ba? Yan po ang point ni VP Sara. Hindi ibig sabihin si Tulfo matapang ng tingnan na nagsasabing, stupid. Ay guilty na si VP Sara. Ikaw Tulfo, i-prove mo na si VP Sara corrupt. I-prove mo muna through evidence. Bakit ngayon parang ayaw nyo, especially itong prosecution, bakit ayaw ninyong papuntahin si Colonel Lachica? At bakit tanong kayo ng tanong ni Gina Acosta na alam ninyo na walang masasagot si Gina Acosta dyan, pero takot kayo dito kay Colonel Lachica na ipapuntahin dyan. Ito yung balita, panoorin nyo dito. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante Lachica na siyang nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na ginastusan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang humarap sa impeachment court kung ipatatawag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Binibidipay ko po kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umuning maling paggamit ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay Lachica. Si Lachica din daw ang gumawa ng plano kung paano gagamitin ang confidential fund. Siya rin ang namahala sa pamamahagi ng pera at nagsabi kung saan ito napunta. Siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Kanina, nakausap ng GMA News si Lachica. Tumanggi siya magbigay ng pahayag on-cam, pero ang sabi niya, handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung ipatatawag. Sa isang statement rin, sinabi rin ni Lachica na kailanman hindi raw siya tumanggi magpakita o tumestigo. Handa raw siyang sabihin ang totoo ng naaay. Tingnan ninyo ha, kahit mismo galing na yan sa bibig ni Colonel Lachica na willing siyang maging witness doon sa impeachment trial. Nananawagan po kami sa prosecution at sa mga senador. Tawagin nyo itong taong to, papuntahin nyo doon. Bakit ayaw nyo? Kasi takot sila malaman ang katotohanan. Takot sila. Sa batas at security restrictions. Sa ngayon, ano ba yung katotohanan na ibig nating sabihin? Na hindi po kinurakot ang pera na ito, ginamit po ito sa tama. At malalaman yan sa yung i-disclose na mga impormasyon ng mga aliases, malalaman yan.
Kaya ayaw nila imbitahin kasi wala na. Matutuklasan na lahat ng ito propaganda at paninira kay BP Sara. Iisipan pa ng prosecution kung ipatatawag nila sila Chika para tumestigo. Bilang miyembro ng Philippine Army, Pinag-isipan pa nila. Bakit kailangan pang pag-isipan? Patawagin nyo na para transparent tayong lahat. sumailalim din siya sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng issue. Kanina sinabi ng AFP na itinigil na raw nila ang investigasyon. Ni-recommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints. Sa ngayon, aktibo pa sa serbisyo sila Chika pero wala siyang assignments mula noong October 2025. Nagsilbi siyang hepe noon ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Naroon siya noong 2024 habang inililipat ng ospital ang Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Siya yung tumulak doon sa pulis, ha? Lopez. Ang naging sanhi para ireklamo siya ng PNP dahil sa paghadlang umano sa pagpapatupad ng legal detention order ng Kamara. Ibinasura ito kalaunan ng Quezon City Prosecutor's Office. Ang palasyo, naniniwalang dapat na imbestigahan ang papel nila Chika sa pagpapatupad ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang mas maganda... Hoy, wag ka nang pumapil dyan. Kung kabog ka. Wala siya, parang isa siya sa mga karakter ng isda doon sa, Finding Nemo. Ewan ko lang, kalimutan ko yun. na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang Tahimik lang, Auntie Claire. Akala ko ba wala kayong pakialam dyan sa impeachment na hindi si BBM ang Bakit na-bothered kayo? kasalanan, pakikipagsabuatan para magastos itong confidential funds. Marisol Abduraman, nakatuto. Ipatawag nyo. Wala namang problema ang kampo ni BP Sara pag ipatawag sila Chika because they want the truth and the transparency. Bakit ayaw nyo? Takot kayong malaman na walang anomalya? Di ba? Yan ang problema dito sa mga kalaban ni BP Sara Naninira lang kasi kayo. Namumulitika kasi takot kayong mapresidente. Kakagalit. Ito, panoorin natin itong ginawa ng prosecution Kasi gusto nila na kasi 'di ba kung maalala ninyo si presiding officer judge Senator Judge Chis Escudero ay binasa na yung Rule 18 at na-realize nila na ang daming nag-violate sa rules na yan. Okay? Ngayon, gusto na nilang tanggalin bilang member ng prosecution ang iba. Tingnan ninyo tanggalin na nila kasi takot silang ma-violation Pinag-aaralan ng House Prosecution Team kung kinakailangang magbitiw ng ilan nitong miyembro sa tungkuling public prosecutors. Ito ay upang umako bilang tagapagsalita ng tunnel. Kasunod ito ng anunsyo ng Senate Impeachment Court Presiding Officer sa mahigpit na pagpapatupad ng sub judice rule. Ayon din kay House Prosecution Team spokesperson Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, posibleng mabago ang komposisyon ng prosekusyon. Definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel. Ikaw, Adjong, bakit ganyan na ang galaw ninyo? Kasi takot kayong ma-violation yung Rule 18. In the first place, ang ingay-ingay nyo kasi. Diyan kayo magaling. Araw-araw kayong nagpapamedya. Nagkukonclude na kayo kaagad na may ginawang masama ang Vice Presidente na hindi pa nga ninyo na prove. Kahit man lang sa media, hindi pa ninyo na prove na merong ebidensya na nagnakaw ng pera si BP Sara. Ako pa sa inyo, ang tirahin ninyo para magugustuhan kayo ng taong bayan, yung mga nagnakaw sa pera ng flood control, yun ang unahin ninyo. Takot kayo. Sino kayang nag-utos sa inyo na sige, impeach natin si BP Sara para wala na tayong problema sa 2028, libre na tayong mangungurakot nito. Di ko sinabing si Adjong Ang sabi ko, yung mga hindi pa nating alam na mga magnanakaw dyan sa Kongreso. Kasi we have to prove that one. Pero sure tayo na meron talagang nagnakaw ng mga congressman. Hindi lang natin ma-prove kung sino itong mga pangalan na ito hanggat hindi natin ito maimbestigahan. Pero ang problema, walang nag-iimbestiga. Bulag ang administrasyon. Adjong, imbestigahan mo. Huwag si BP Sara. Kaya ang daming galit sa inyo Lahat ng mga congressman na kumukontra ngayon ni BP Sara, hindi kayo mananalo sa 2028. Sure na ako niyan.
mag-act na lang as isa sa mga spokespersons, no. So maaari din po na magdagdag ng spokespersons, no. Pero definitely yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel hindi po mababawasan. 3 tagapagsalita ng prosekusyon ang hindi sakop ng sub-judice rule, partikular na si Representative Adjong, Kabataan Party Representative Reneco at dating Congressman Robert Ace Barbers. Samantala, posible ring maideklara ng impeachment court na hostile witness ng prosekusyon si Attorney Michael Powa, kasalukuyang lead spokesperson at defense counsel ni VP Duterte. Inaasahan ng pagsalang ni Attorney Powa sa susunod na linggo kung hindi agad maipepresenta sa witness stand ang 2 military officials na hiniling maipasapina sa susunod na linggo. He is actually part of the defense panel, so he's adversarial to the position that the prosecution panel is standing on. So, in effect, that is very clear po that he would be presenting by the prosecution panel as a hostile witness. Si Attorney Powa ay dating undersecretary, spokesperson at chief of staff ni VP Duterte ng kalihim pa ito ng Department of Education. Rosa Lico, Zumahataw sa Balita, ngayon. Yan ang plano nila. Kasi alam nila, they violated the rules of impeachment, which is the Rule 18 na sinabi ni Chis Escudero. Ito naman, pakinggan naman natin itong tawag dito, ang opinion ni Professor Malutikia, no? Patungkol po dito sa Julul na Senator Judge Tulfo. Oy, alam ko, mga halos 500,000 subscribers dito sa Donmar TV. Nananawagan po ako sa inyo, kung kayong lahat ng mga halos 500,000 na subscribers ko, nananawagan po ako na wag na ninyong iboto ang mga Tulfo. Okay? Yun ang panawagan ko sa inyo. Wag na kasi po na budol po tayo sa kanilang tapang-tapangan. Okay? Ito po, panoorin natin to. Unahin ko lang muna yung naging desisyon after 19 trial days ng impeachment court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakapag-decide na, presiding officer, patungkol sa sub-judice. Ito ba hinog na ba? Medyo late na? Nahahalata na ba? At kung hindi siya a-action, ay talagang makikita may pinapanigan. Lalo na yung mga trial by publicity ng mga pahayag po, Prof. Admar, no? Tama yung pagka-release ng kanyang ruling sa dahilang napakalaki ng role niyan kung paano ipapaliwanag before, after an impeachment hearing, and the summation of that. Nahihinog na yan at saka napapanahon. Opo. Yung mga pahayag ba na mga kagaya po nito? Kasi kung imo-monitor talaga natin, tapos kinote din kahapon ni Senator Chis Escudero, halos lahat yun nasa panig ng prosekusyon. Ano ang basa nyo po rito, ma'am? Dahil ba sa walang matibay na ebidensya, kaya dito na lang sila, yung resort nila, dito na lang sa mga pahayag ng mga ganito, yung paulit-ulit na unusual, yung lagi nilang ginagamit sa panghuling part ng kanilang pagtatanong, scam, at kung ano-ano pang mga pahayag sa loob at labas ng impeachment court, Prof. Well, tama, Admar, yung sinabi na malaking bagay sa mind conditioning yung ginagawa. Kasi paulit-ulit, may mga salita, phrases, na paulit-ulit na mention. Katulad na lamang sa perception management, napakahalaga ang isaturate mo yung mga different platforms na gusto nilang naratibo, i-simplify mo, no? May isa diyang congressman paulit-ulit na sinasabing may smoking gun na, at saka i-repeat. Bakit rin i-repeat? Kasi para pumasok sa kaisipan ng tao, yung tinatawag na top of mind, na scammer siya. So makikita mo yung intent nila bago ng impeachment court, sinasabi nila kung ano mangyayari. Pagkatapos ng impeachment court, uulitin na naman nila. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman